Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, magandang gabi sa inyo mga lods, no? Pero sa timeline ko is hapon pa lang kasi nandito ako sa Japan, no? Ayan na. So mahapon pa lang sa akin pero sa inyo pag napanood nyo to, alas 10 na mga lods, no? So ito mga idol, mag-update tayo ngayon. Grabe. Kanina pag out natin sa pagtas natin mag-upload, nakita ko to. Etong white bubble na to mga lodi, isipin nyo white, no? So hinahap ko, ito siguro yung white rock. Kasi di ba may black rock. Tapos ngayon may white rock, di ba? Yung nakita natin kanina. So eto nga, grabe oh, kita nyo yan mga idol. 80%. Oh, baka susunod na sebek na naman to. Hindi, joke lang. So ayan ha, grabe oh. From 0.03 naging 0.07, nag 0.0, tama, 0.07, no? Grabe. So dahil yan siguro dun sa news na yon. So pansin nyo yung mga coins na gano'n talagang pag merong hype umaangat, no? So hindi ako kasi sa mga gano'n, parang sawa na ako sa mga ganong coins mga idol yung umaangat sa hype. So gusto natin is yung coins na may utility, mga loads, no? So dun tayo. Pero ngayon, hindi, pinansin ko lang. Nakita ko lang kanina. Pero yung Sebek, tignan natin kasi dami nagpipim sa akin dito, mga idol eh. Alam nyo, kung tutuusin mga lodi, sa akin kung ako tatanungin nyo, mga idol, siguro pag bumabato ng 50%, pwede ko itong bilhin, no? Saglit, puntahan natin yung Sebek, mga lodi. Trending ata yan eh. Ay, ano ba yung CB? Ayan. So, ito, kita nyo to. Ito yung chart niya rito sa BitGet. So, medyo nag-drop na siya. Pero kung titignan nyo to from below niya at dito is 80%. No? 80%. So, ang 50% niya nandito. Ayan. So, pag umabot siya dito, siguro mag-iisip tayo. Kasi, pag umabot to rito sa 50%, mga idol, ang chances niyan is pwede niyang tagusin yan pababa or may chances din na mag-bounce na siya dyan. No, mag-bounce na siya dyan. Ganun. So, ang 50% sabi nga ni Boss Robo is good to buy and good to sell. Mga idol, no? So, ayan. So, sa akin, siguro pag bumaba, pag-iisipan natin. No? Maraming may news tayo dyan tungkol dyan eh. Grabe yung mga news natin dito, mga idol. So, umpisa na natin. Bago tayo mag-start mga idol, sana ma-like nyo yung ating video. Siyempre, ayun lang naman yung request ni Jeblo, di ba? Ila-like nyo lang, wala namang bayad dyan. At sa mga gusto ng ganitong content, mag-subscribe na kayo. Grabe yung mga nanonood sa akin, halos 40% hindi nakasubscribe. Ang tanong bakit? Kahit na basher ko kayo, dapat nagsusubscribe pa rin kayo. Lahat tayo gustong kumita dito sa crypto world. Di ba? Subscribe na mga idol. At syempre sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung BitGet natin. Ayun yung ginagamit natin everyday sa trading. Ayun, nakikita nyo kung nasa ng aking mga trade is nasa BitGet po yan. So andyan yung link natin sa baba. Ang bonus lang pag ginamit nyo yung aking link, pwede kayong makapasok sa Telegram ni Boss KGX na nagsisignal siya kapag nagtitrade. Kung trader kayo, mas maganda yun mga lods, no? So kikita kayo dun. So ito yung ating chart ng tawag dito, XRP. So, kita nyo, ito na yung pinakamababa niya kanina. Nag-pump siya, and then, medyo nag-recover siya. Pero ito mga idol, itong 0.1 na, 2.1 na to, ito na yung pinaka-support natin sa ngayon. Pag ito nabasag, mga lodi, mukhang didiretso na yan. Na? Pero pwede siyang mag-bounce dyan. Pwede siyang mag-bounce. No, bago mag-June 1. Bago mag-June 1. Pero pag yan nabasag, naku, mukhang medyo matatamaan na siguro yung ating lock profit dyan na $100. Mga loads, no? So, ayun lang yung tingin ko dyan sa ating chart ng XRP, mga lodi. So, ayun, grabe, from 17,000 to 8,900. Well, ganun talaga ang trading. May panalo, may talo. Pero, kahit anong mangyari, panalo na tayo dito ng $100, no? So, kasi yung chances na mas lumaki pa yung profit, ayun lang yung nawala sa'yo. Pero yung panalo ka na. Di ba?
So, ganun lang yun mga idol. Nangyayari talaga yung ganyan. So, yan. Mag-update na tayo ngayon. So, syempre, hindi papahuli ang Pilipinas. Unahin na natin ang Philippines, mga Lodi, no? So, ito. Sabi dito mga idol, yung mga Pilipino daw is vampire ng Web3. Sabi ng isang founder ng Web3, no? Isa sa mga founder ng Web3. Sabi niya dito, people living in the following countries can't KYC anymore. Nako, nagalit na. Mga idol, sa Nigeria, Philippines, Indonesia, Pakistan, and Bangladesh. You try every possible way to farm without spending a single dollar on the platform. You are the vampire of Web3. Extremely toxic to ecosystem. To the ecosystem. So, alam niyo yung mga Pinoy kasi magugulang eh. Kumbaga, ayaw maduduga. Sabi. So, pero syempre hindi sumang-ayon dyan yung YGG, no? So, ayan, no? Grabe kasi ano bang game yun, yun yung Philippines kasi napaka-toxic ng mga Pilipino. Alimutan ko eh. No, parang di nakaka-proud talaga maging Pinoy kapag sa mga international na yung laban eh, mga Lodi. Gugulang eh, mga idol, manang-mana sa mga binoto nila eh. Manang-mana sa mga binoto nila, mga idol. So, ito na, isa pa. Sabi dito, a Philippine-based technology company has been sanctioned by the United States for providing infrastructure for cryptocurrency scams known as pig butchering, which have caused victims from the country at least $200 million. Grabe, ang laki nun. Pero may nagsabi dito mga idol, ito si Joshua, hindi ko alam kung valid kung totoo to. Sabi niya, Chinese may-ari tapos sa Pinas nagtayo ng kumpanya, normal na sa Pinas. Oh, di ba? Ito na, vampires. Yung mga Pinoy vampires eh, no? Grabe. Hindi nakaka-proud eh. Kumbaga, natotoxican yung mga tao sa Web3 pagdating sa Pilipinas, mga idol. Nako, basta wala tayo, ano lang tayo ha? Update lang tayo, hindi ako nanggugulo sa ganyan. Trade lang tayo, mga idol, no? So, ayan. No, tas eto naman si James Wynn, grabe, umiyak na si James Wynn kasi talo siya 100 million eh. Di ba? Talo siya 100 million. So, sabi ni James Wynn dito, one thing for sure is that I have exposed just how corrupt these markets are. No? Sabi niya, guess it's better to just buy and hold. So, mag-hold na lang daw siya on spot. Cold storage it. No? So, ayun na lang daw dapat niyang gawin. Mag-hold na lang siya and then ilalagay niya sa cold wallet. Sabi ni Jellytix dito, took you $100 million to realize that. So, ayan. So, hindi natin yan mga Lodi. Siyempre, ito, sabi ko nga sa inyo, mga whales na yan. Hindi porkit whales magaling mag-trade. No, hindi porkit maraming pera mga idol is lagi nang panalo sa trading. Tandaan nyo, kahit na yung mga matatagal ng trader natatalo pa yan. Sabi nga nila, 'di ba? Kahit matagal ng trader, continuous yung pag-aaral nila sa trading. Hindi mo pwedeng sabihin na magaling ka na mag-trade. Walang ganun mga idol, no? So nasa inyo yan kung gusto nyo mag-aral ng trading, which is maganda sana kung mag-aaral kayo ng trading ng sarili nyo, no? Para maintindihan nyo talaga ng mas malalim, mga idol. Pero sa akin, no, sapat na ako sa akin kasi basic, ano lang naman ako mga Lodi. Sa ngayon kasi, sinabi ko sa sarili ko na ngayong bull market year, kasi ang sabi ko talaga, 2025 is bull market year. For me. So, hindi mo na ako nag-trade. Pero kung papansinin niyo ako ng mga yung last year, 2024, 2023, ano ako niyan? Paano yung trade natin yan? Everyday trading tayo, puro trade tayo. Ngayon, nagtitrade tayo, pero ano na lang, micro na lang, micro trading lang tayo ngayon. At ang position lang natin ngayon is ito nga, no? So, ito, once na makuha yung lock profit nito,
hanap lang ulit tayo ng position. Tapos yun lang ulit yung trade natin, no? Hindi na tayo yung talagang mayat-maya nagte-trade. Masaya na ako sa Bitcoin kasi nagte-trade ako, hindi sa hindi sa XRP. Sa Bitcoin pag nag-trade ako, masaya na ako mga $30, $20, okay na yun. No? Masaya na yung araw ko nun. Isipin mo maka $30 ka, magkano yung 1.5 na yun sa isang araw mo. O, di ba? 1.5 isang araw, $30, di tahimik ka na, okay na, bukas naman. O, bukas kung bukas, maka $10 ka, $15, okay na yun. No, hindi mo na kailangang stressin yung sarili mo, mga lodi. Mag-abang ka lang ng position, huwag ka magmamadali kasi yung early position malamang doon ka natatalo and then habulin mo na yun. Kapag maaga kang nag-position tas natalo ka, doon ka na mag-start maghabol, mga idol. So ayun yung unang-una dapat na lagi yung tandaan, yung timing ng position. Ganun, mga idol, no? So ayun na si James Win. So ito naman. Kilala nyo ba si Hashbula? Mga idol, ito yung maliit na batang chikito. Oh, ayan, no? So, meron siyang meme coins, no? Hashbula raised 20 million for meme coin pre-sale in the past 24 hours. One single address sent in almost 1 million USD1. So, yung USD1, alam ko mga idol, ano to eh? Kay Trump to eh. Good luck to all participants. So may mga ganito ako, imbis na ilagay ko dito, ilalagay ko na lang sa utility coin. Ganun yung sa akin, yung ano ko ngayon, ang aking kasabihan ngayon. Puro lang tayo, more on impact tayo ngayon. Mga idol, no? Ayun yung kailangan nating gawin. For me, for me. Ayan. At eto na nga, kita nyo naman, duguan na ang buong mundo. Mga lods, no? $345 million liquidated from the crypto market in the past 60 minutes. So kaninang umaga to, mga idol. Siguro ayun yung pag-drop ng Bitcoin. Grabe, no? $345 million. Mga lodi, ilang bilyon na pesos yan. Mga idol, no? Gravities, BTC, Ethereum. So andyan, ang dami lahat, no? XRP. So duguan, mga idol, no? Oh. Eto na sa SEBEC, mga lodi. Sa mga nag-aabang ng news dyan tungkol dito. SEBEC holders, no, yung CBCN warning. This is the last time I will say this and from experience. Most people won't get rich of this. Why? Sabi niya. Because they get a very unique opportunity like this that was given to them by the universe. Oh? Universe daw yung nagbigay ng opportunity, mga lodi. Yes, the universe. Sabi niya dyan, kang magano Jeblo the universe ang nagbigay. Think about how you came across CBCN. You had to be in the right place at the right time to find it. And to get it around level and can't hold. Kumbaga, parang sinasabi niya rito, mga idol, ito yung chance nyo para yumaman. Bumili kayo ng SEBEC. Ayan, no? And the price up to, ayan. And by then, it's too late. Ask yourself, why did you buy into SEBEC in first place? In the first place dapat, no? To make a few dollar or to create long-term wealth? Are you trader? 99.9% trader lose money. Fact, no? Sabi niya. Or are you light trader investor? NBLT. Hindi ko alam. Uy, ito mo, magba-brownout pa. Opo. Anong gagawin ko, boss? Investor who believes the growth of the company. Ask yourself what would Warren Buffett do, sabi niya, no? So ito, mga idol, no? Parang sinasabi niya diyan, mga idol, mag-invest kayo sa SEBEC, ganun, no? Parang ganyan yan. Ito na yung pinaka-chance nyo, no? Parang ito yung susunod na magwa 100 times, sabi ganyan. No? Merong sabi nun dito sa susunod na video. So ayan, ito. Panoorin natin to, mga idol, no? Yeah. I just sold over $100,000 of my XRP that I have been holding for fucking years, just to buy this one coin that is literally, it's exploding right now, right at this moment. This coin is fucking exploding. It is up over 400%, and the reason why is so simple. People are literally calling this the baby XRP. So if you missed out on XRP when it was literally pennies
even before pennies. You do not want to miss out on this one coin because there might even be a partnership with XRP in this one coin. It's fucking crazy. And the coin I am talking about is called Zebet Network, ticker symbol ZBCN, and it's literally less than 1 penny. And people are saying, there are projections saying that this shit is going to go to a fucking dollar. And with all the information that is being thrown out right now, I believe it. I honestly believe this coin can literally be $1, and it only has a $400 million market cap. And when you compare the size to XRP, it's crazy. So if this partnership does happen, if XRP partners up with Zebek Network, the amount of money that is going to flow into this coin is going to be fucking massive, insane. Like, this is probably the easiest 100x. I just sold. So, sabi niya, ano? Easiest 100x daw, mga idol, yung Zebek, no? Ito, pag sabi niya pa lang na, I just sold $100,000 worth of XRP to buy this coin. Hindi ko gagawin yun, mga lods, na ibibenta ko yung XRP ko para sa Zebek. Pero siguro mag-i-invest tayo dyan. Maliit lang, no? Pero yung mga ganitong video, mga idol, parang nakakatakot yung ganito, mga lodi. Kasi parang maano ka dito, ma-hype ka. Pagka ganyan, uy, grabe ata yung Zebek na yun, ganyan-ganyan na. Grabe yung tawag dito, grabe yung potential nun. Baka mo 100x yun. And then bumili ka lahat, and then yun. Kaya nga ito, mga lo, hindi ko sinasabing pangit yung Zebek. Maganda yan kung talagang maganda siya. Pero ang sa akin, mga idol, no, diversify niyo yung inyong asset, no? Huwag kayo bumili ng isa lang. Mga lods, pakalatin niyo, mga lodi. Tsaka yung parang ganitong para kasing nakita ko na yung mga ganitong influencer, yung hinahype yung mga coins. Tapos pag tumaas, ibebenta nila yung sa kanila, may iwan yung sa inyo. So, mag-aral kayo mabuti, mga idol. Wag kayo masyadong makinig sa akin o sa mga ganito. Kahit sino pa, mga lods, no? Mas maganda na hindi kayo sa mga ganitong video bumabase. Bumabase kayo sa research nyo. No, research nyo yung Zebek, ano ba yan? Ano ba talaga yan? Ano ba yung partnership niyan? Partner ba talaga ng XRP yan? Ako hindi ko kasi masyadong sinesearch eh. Pero nag-hype siya ngayon. Maraming hype sa kanya. Pwede nga mangyari na tumaas siya, ganyan, no? Sabi ko nga, hindi ko sinasabi na hindi siya maganda. Maganda siguro. Di ba? Hindi ko alam. Pero yung napaka-insane, kung isipin mo na binenta mo lahat ng XRP mo para dito, kung nakikita mo yung mga partner na XRP ngayon, yung mga pwede mangyari sa kanya, tapos ipapalit mo siya dito, siguro, I don't know ayokong magalit sa akin yung mga iba nating mga manonood eh. Pero, sa akin lang, diversify nyo yung mga asset nyo, wag lang sa isang coins. No, yun nga yun. So, don't put your egg in one basket pala. In one basket. No, ganun. Nako, grabe, nakakatakot yung hype nito ni Kuya. Oh. Talagang mapapaniwala ka kung ikaw yung kung bago ka lang sa crypto, pag napanood mo to, oh my God, bibenta ko rin yun sa akin. Damn, yaman ako dito, 100x, imagine. Mag-resign na ako. Isipin mo, pag nag-100x tong asset ko, milyonary na ako, mag-resign na ako. And then, pwedeng mangyari, sabi ko nga, pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. So, nakakatakot lang yung pang-hype nila, mga lods, no? Ayun lang yun. Mas maganda pa rin pag-aralan nyo, no? I-research nyo pa rin, mga idol, no? Dapat merong facts, no, na tunay na nangyayari. Hindi yung sabi niya, sa tingin ko, ganito yan. Sa tingin niya lang yun, eh. Yeah? Pero mukhang maganda naman. Bahala kayo dyan, eh. Ito, breaking documents found. Ito, mga lodi, kung ito, facts to. Yeah? So may mga document na nakita na talagang ito yung mga partner pwede mangyari. TD Banked patent XRP, Algorand and IOTA designed for ISO 222 standard, mga idol, no? RBC patent XRP, BTC and crypto rewards. Ayun yung mga parang nila. Pwedeng mangyari sa kanila. Largest global chemical product Ripple patent. Ayan. $100 million. Tokenized real estates on H-bar network, no? So ayun yung mga document na nakita na pwedeng mangyari. Military document, military doc mentions DAG. Itong DAG, di ko alam tong DAG talaga na to. Madalas na nababanggit yung kasabay ng mga ISO coin, pero hindi ko alam yung DAG na yun. Ito ba yan? Constellation.
250, 235, magkano to sa max? Oh. Oh, 22 pesos ang all-time high, 89% down. Good to buy to ang mga ganito. Mga idol, yung DAG na to. Good to buy. Mga loans, no? 89%, isipin nyo yan. Tapos, malalampasan niya syempre yung all-time high niya. So, babalik siya ng 22 pesos and then malalampasan niya. Kung titignan mo yung mga cycle, ganun. So, ilang X yan, no? 20X? Nakikita ko lang yan, mga lods, no? So, tingnan natin. Sana? Ayan, Constellation nga. Ito. XDC and Algorand, major recaps. Yung Quant institution ready for public networks via over ledger fusion. So, ito, halos lahat ng mga nabanggit dito is mga ISO compliant, mga idol na coins. So, research nyo kung ano yung mga gusto nyong coins na bilhin o pag-investan, no? So, ito naman, nag-post lang nito si Brad Garlinghouse. And then, natuwa lang ako, mga idol. Kasi etong si David Bailey, parang Bitcoin Max ito, mga idol, no? So, at least siya, hindi siya galit sa Ripple, no? Sabi niya rito, I want to thank Brad Garlinghouse and Chris Larsen for extending an olive branch and donation the skull of Satoshi to the Bitcoin community. Very cool. Very cool of them, and I'm thankful for their acknowledge that Bitcoin mining is green. It will be on display at the Bitcoin Museum at Nashville, where it will serve as a reminder of the BTC community resilience and unity to the moon. Unity pala, to the moon. So, ayan, mga lods, no? So, meron pa rin mga Bitcoin Maxi na hindi galit sa kay Brad Garlinghouse. Hindi ka tulad ng iba. No? Talagang galit na galit eh. At least ito, kumbaga sila tropa pips, di ba? So, okay yan, para sa akin. So, ito, merong in-interview, mga lodi, si Ray Puentes. Ito si Manong. Sabi niya rito, leaving the Bitcoin conference, my life... ito. Siguro page niya na isa yan. Yung life driver niya pala. Life driver said, he uses XRP to send dollar to his family in Mexico. Ano ba to? Mexico nga. Puta, hindi ka magamali Mexico. Religion yung sasabihin ko. Religion yung hindi ko na masabi. Sorry mga idol Ayan, no? Nagpapadala siya ng dollar sa pamilya niya sa Mexico instantly. Grabe yan, instantly mga lodi for a fraction of the cost. Western Union and Remitly, sabi niya, he says they're done, no? So, yung mga Western Union, yung mga padalahan, yung mga remittances, mga lodi, mukhang delikado, no? Dito sa technology ng XRP. Real talk, real utility, this is the future of finance look like, sabi niya. So, mahaba kasi ito, 5 minutes. So, ayun yung sinabi niya doon, parang napuri niya yung XRP, ang bilis lang magpadala doon sa Mexico, from there, ewan ko sa US to, sa Mexico, saglitan lang, halos walang gas fee, 'di ba? Real time, 3 seconds nandun na agad sa pinadalan mo, sa asawa mo, sa anak mo, kung kanino man, 'di ba? Sobrang bilis, 'di ba? So ayun yung interview niya diyan. So ito naman, Ripple just sent a message to SEC, and it wasn't about XRP price. It was a shot to the entire securities framework. This isn't about litigation anymore. It's about when a token breaks free from the system. And if that question gets answered, XRP won't just move. It could rip. Sabi niya. So maraming pinapadalang mga letter ngayon yung Ripple sa SEC actually. Ito nga ding isa. There's a couple of articles. So marami pang mga inaano sa kanila. Pinapadala, no? Sa akin, mga idol, naghihintay na lang tayo ng sandali, mga lods, no? For me, basta ngayong taon, no? Alam niyo mga idol, yung mga nagchat-chat mga nag-comment sa atin, kailan ba yan? Ang tagal naman yan. Mga lodi, ngayong taon, makikita nyo na yan, no? Ngayong taon. Promise yan. Kasi lalo na ako, ilang taon na hinintay ko, mga lodi, almost 4 years. Tapos kayo, kakapasok nyo lang, tinatanong nyo na ako na, kailan ba? Ang tagal naman.
Sabi nga ni Warren Buffett, mga lodi, no, kung nag-invest ka tapos hindi mo siya kayang i-hold ng 5 years pataas, huwag ka na mag-invest. Ganun lang yun, mga idol. No? So, kung kayo nagmamadali, bala kayo. No? Kung hindi nyo kayang tiisin ang paghihintay, sabi nga, hindi nyo deserve yung pump. Ganun lang yun. No? So, kung madali kayo ng madali, bala kayo. Kunin nyo na. Kunin nyo na yung asset nyo. Ayan na. Parang ayoko nang bantayan tong ano na to. Chart na to. Ayan, oh. Pero pag ito umahon, ano na yan. Pag ito umahon dyan, umahon na siya. Medyo baka ito na yung magiging bottom natin sa hanggang bago mag-June. No, ito na. Buong June, baka ito na yung bottom natin. Kung umahon na to, mga loads, no? Pero kung hindi, medyo madami-dami pang analysis to. Mga idol, pag nabasag niya yung support, hindi natin alam kung hanggang saan naabot yan. Baka abutin niya pa itong ano ba yung bottom natin dito? 1.6. Ayan, Diyan tayo halos diyan tayo hindi nga tayo naka-position dun eh. Nakahabol lang tayo. So, ayan. Grabe. Kung mababasag to, ano ba to? 2.12. Ayan. Diba? So, punta na tayo sa inyo mga comment, mga idol. Basahin natin. Grabe, 73 comment na agad. Salamat sa mga nagko-comment always. Salamat din sa mga nagla-like always. At yung may mga nag-share pa, putyaragi, sobrang salamat sa inyo. Mga idol, no? Babasahin ko na kayo dahil love ko kayong lahat, mga lods, no? Si Dens Cortez, shoutout sa iyo. No, ba't ka bumili ng RLUSD loads? Stable coin lang yan. Lang naman yan, parang Tether. 309 million market cap lang naman yung RLUSD. Yan yung parang hindi pa yan legit na paano parang hindi legit? Paano yun? Kinuha ng BitGet yung parang hindi legit na RLUSD. Kunin natin to. Parang hindi legit to. Sa akin, wala lang naman, idol. Gusto ko lang magkaroon ng RLUSD. Mga lodi, no? So, mamaya, pagkatapos ko mag-update, magti-trade ako ngayon eh. So, hindi ko alam kung, basta, meron tayong 4.7, mga idol, no? Na RLUSD. No? So, hintayin natin. Mamaya, pagkatapos ko mag-update ng video, magti-trade tayo. So, bukas malaman nyo kung madadagdagan ba to o matabawasan. Matatalo ba tayo? Basta yung ating XRP nasa 556 pa rin yan, mga loads. No? So, gusto ko lang magkaroon ng RLUSD, mga idol. Kung stable coin, okay lang. There's no problem. Bakit naman? Si Skylab, amoy rag pull si ang white truck, sabi niya. No? Grabe nga, nag-pump nga eh. Ayan, ang kulit eh. Mga lodi. Bagsak po portfolio ko 10k to 8k. Grabe mga no? Ganun talaga, idol. No? Pag binenta mo yan, talo ka. Pag hindi mo binenta, may chance pa na mabawi mo yan. Baka manalo ka pa. What's up, idol? Pa-shoutout ulit. Mamaya, masaya na ako. Palaging updated sa paghihintay ng mga news mo. Si John Rewell. Si Lawrence de Mesa. Yo, Lods, check. Kamusta ka, idol? Nais ko lang itanong kung kailan ba simula ang bear market. Walang specific time yan, idol, no? Pero kung titignan natin yung cycle, pwedeng mag-start yan. Pwede hindi yun walang specific time na 2026, no? Mga ganun. Mga 2026 yan magsisimula. Si Arat Kape, out of topic, Lods. What if magpiprint ako ng damit? Example, mga crypto platform. Meron bang batas para dun? Meron siguro yung copyright. Hindi ko alam. Pero sa Shopee, marami namang gumagawa nun. May mga Bitcoin nga akong damit. Siyempre, hindi naman sa kanila yun. May mga XRP nga akong damit. May mga Ripple akong nabili na nakikita dun na binibenta nila. So, hindi ko alam mga lodi. Pero kung halimbawa, gumawa ka ng BitGet na damit, siguro may pananagutan ka dyan kapag kinasuhan ka nila. Pero kung hindi ka naman nila napapansin, ewan ko na, baka wala siguro. Ganun. Pero meron yan. Kaya lang, kung mapapansin ka siguro, parang ganun.
Ay, pagod na pagod ang Camel, Idol. Mabuti na lang may nagpapakalma. Salamat, Idol, sa update mo. Di ako masyado nag-aalala kasi lagi kita napapanood. Lumalawak ang idea ko about crypto, lalo na kay XRP. Always waiting sa mga update mo, Idol. DR ng Sinaloan, Laguna. O ayan, si Idol JD. Sutilia, shoutout sa'yo. Si Lisa Yongson, ayan. Shoutout sa'yo. Pilhabis. Ang kabayo, di ko nadidinig hingalin. Yung camel, sobrang lakas. Shoutout. Ayan. Xing Shang Sheng, shoutout. Si Angel Vlog. Ayan. Lods, ask ko lang, need pa ba ng residence address like billing pag mag-verify sa BitGet? Restricted kasi dito sa Hong Kong. I plan to use VPN pero nagdalawang isip ako. Baka need ng residence ad that I don't have. Nagano ba tayo ng address, boss? Wala. Ano ID lang? Saan ba? Sa BitGet. KYC. ID. ID lang kasi yun May eh. address. Bagay, may address yung ID na pinakita namin. Hindi ako sure eh. Idol. Ba't restricted yung BitGet sa Hong Kong? Totoo ba yan, Idol? Hindi ako sure mga Lodi. Pero sa akin kasi ID lang pinakita namin. Siyempre yung ID na yun, may ano yun? May address. Address, birthday. Oh, yung mga kaya nga hininga ng ID para may mga information doon, ano? There's a license. Lisensya. Oh, yun. Hindi si Angel Vlog, pasensya ka na, Idol, hindi ko alam, no. Pero kung mag-VPN ka naman, pwede naman yun. Maghintay tayo Independence Day sa July 4. Ang plano ni Trump na mag-all-time high na naman ang BTC and more. Kapag mag-green ang candle ngayong June, sigurado bagsak yan. Takot yan malugi, hindi yan bibili sa top. Ayan, sabi ni MJ Gaming at ni Zesiki, si Woodragon. Yung Aramco Loads, company ko yan sa Saudi. Malaking company yan ng oil. No? Yun yan. Kaya lang hindi kasi natin sure kung legit yung news na yun. So kung legit yun, goods na goods sa XRP. Pero kung hindi, nagpapahype lang sila, di ba? Portfolio ko negative 20k. Camel na camel, sabi ni Idol. Bibili muna ng XRP, baka last na yan mga kuya. Bili-bili muna ng XRP, no? Sabi ni Maymay Nimo at ni Jake. Jake 101 Jake, shoutout sa'yo. Real Rose Channel. Natawa ako sa camel, but biblically matindi. It symbolized wealth, trade, and transportation in the ancient Near East. They were also seen a valuable asset often associated with status. Additionally, camels represent power, endurance, and perseverance, sabi ni Real Rose. Ayan, nagkaroon pa tayo ng trivia kay Idol. Salamat sa trivia mo, Idol, ha. Si Stanley Concepcion, Concepcion. Lord, salamat sa paliwanag kahapon sa Lock Profit, kaya lang CP gamit ko. Nako, pag CP medyo I'm not sure kung paano. Kaya nga sa PC talaga ako nagtitrade mga idol. Pero sabi nila pwede daw sa PC sa cellphone. Kaya lang hindi ko magawa eh. Tinry ko yun dati, ewan ko kung lasing lang ako kaya hindi ko magawa. Pero sabi nila pwede raw, kaya lang hindi ko alam kung paano. Rumors pala, by the rumors na, Lods. Ayan, sayang walang pambili. O nga, pecha di peligro nga ngayon, mga Lodi, sabi ko nga. Na magkakatapusan. Siyempre, pagkuha mo ng sahod mo, magbabayad ka muna ng mga bills. Tapos kakalkulahin mo yung tira kung aabot pa sa susunod na sahod. Ngihirap, no? Ngihirap ngayon, mga idol. Lord, sayang, Lord, siyang RLUSD currency coin yan ng Ripple stable at 1. Oo nga, idol, no? Gusto ko lang bumili. Ba't ba? Sarap kaya sa pakiramdam na meron kang RLUSD, mga Lodi, di ba? O yan, si Emmanuel Velasco, shoutout sa iyo, at si Fonger Snow. Tama ba yun? Si Michelle, Michael Estrada, Idol Jeb, may pinost ang Binance na na-dismiss na daw ang kaso nila. Huge win for Crypto SB sa post ng Binance. O nga, alam yung si SEC nag-announce na na-dismiss na yung kaso ng Binance. Halos lahat naman na-dismiss na ng SEC eh. sa Ripple na lang hindi eh, mga Lodi. Pero sabi nila ngayong weekend daw, di ba? Magkakaroon na ng decision. Nako, unang araw ng June, no?
June 1, biglang in-announce ng SEC. Nako, antindi nun. Mga idol. Lodi, yo guys, bumubos mantra. Nako, hindi ko alam kung ano nangyari sa mantra. Mamaya check ko nga. Sabi ni Degs, Ren's channel. Mada21, thanks sa update. Lagi, Boss Jeb. Ayan, shoutout sa'yo. Si Baby Vlog Learning. Pula ang market, Lodi. Time to bodega na. Pati si Pai, baba na rin. Sana mag-update po kayo about sa Pai News. Wala pa ako nakikitang news sa Pai eh. Yan mo, pag meron naman, inaano ko yun eh. Ninyo-news ko yun, mga Lodi. Kasi gusto ko rin ng news sa Pai. Kasi marami rin akong audience na Pai community. Naghahanap din ako minsan ng news niyan. Boss, anong tawag sa ginagawa kong trading? Punta ako sa Future Perp. Tapos kung ano yung nag-pump gainers, saka ako short. Kung ano yung pumaldo, doon ako nag-short kahit hindi kilalang coin. Anong tawag doon? Hindi ko alam yung sinasabi mo eh. Ano ba yan? Alam ba yung futures trading? Oh, futures yan, yung perpetual trade. Ito no? Sa futures yan, idol, no? Baka dito yan sa perpetual futures. Perp? Future trading yan, idol. Ayun yung tawag dyan. Oh, ayan, no? Sabi ni Anli Popcorn. Long and short. Neslons, James lost, not win. Oh. Si Amber, Musk has 16 million XRP. Sabi, paano mo nalaman, idol? Si Nate na Queen. Ayan, shoutout sa iyo. May unlock ata na 1 billion XRP boss sa June 1. Nakita ko lang sa mga exchange. Oh, so, tingnan natin. Hindi ko alam yun. Check ko. Idol, ano ba talaga ang logo ng XRP? Yung tatlong bilog o yung X? Yung tatlong bilog, idol, yung Ripple yun. Yung X, ayun yung XRP. Si MG Gaming, yan ang condition na hindi kumikita sa crypto. Umaasa sa rep commission. Ano yun? Si James Win ba yan, idol? Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Lakay Zeno, kung gagawa bago BitGet, tatanggapin pa ba ulit ang same KYC? Hindi na no? Kapag gumawa siya ng bagong BitGet account, yung same KYC niya yung ginamit niya, hindi na tatanggapin niya. Hindi na yung tatanggap. Already used na pagka ganun. Gamit ka na lang ng iba, sa asawa mo, sa ganun. Ganun. Pasensya na mga Lodi, ganun talaga eh. Hindi naman ako yung nagbibigay ng signal. Pero, tama lang yun kasi wala namang bayad na sinisingil si Boss KGX eh. Ang gusto niya lang is gamit niyo yung link namin. So ayun lang yung parang konsuelo para magkaroon ka ng signal sa trade, no? So ayun lang yun mga Lodi. So ito mukhang negative to. Gawa ka na lang ng bagong ibang tao, ganun. Pama mo, ganun. Oh. Si Mark pa, shoutout sa'yo. Yan. Si Elmer Protasio, mag-weekend na naman, malamang babagsak pa yan, Idol Jeblo. Pwede, no? Pwede. At may pang-ready naman tayong pambudega kung bumagsak naman yan. Lagi kayong magre-ready ng pambudega. Ganun yung natutunan ko mga Lods. Na huwag kang sasagad ng DCA. Dapat laging merong tira para pag medyo bumagsak pa, meron kang pang-imbak. Si Zane Angel Blagule, wishing for more bagsak pa, Lods. Nainip nakakahintay yung balance ko. Sana one more bagsak pa. So, ayan. Ang daming nagre-request, di ba? Si Innocentes, JR Salinel, ayan. Nag-short na ako sa Zebek kahit malakas ang FA. Walang straight candle pataas. Si Jigs. O, ayan. Chumichempo si Jigs. Gumawa ako BitGet, ayaw ma-verify yung national ID. Alam ko yung national ID, hindi naman no? Hindi na siya considered as valid ID. tagal kasi ng atin. Wala na yung ID, national ID na yan. Puta ragis yan. Ang tagal na wala pa ako niyan. Ang tagal na naming nag-register dyan mga Lodi. Nagpirma-pirma pa, picture pa kami. Ilang taon na? No? 3 taon na ata eh. Wala, hindi man lang dumating yung national ID namin, kaya hindi na valid yan, sabi ko. BNB,
Stablecoin lang kasi yung RLUSD Lods, walang ibang ME yan. Pag lang yan, peg lang, alam ko yun, idol. Yung turuan nyo na naman. Turuan nyo pa ako, alam ko yan, syempre. Gusto ko lang magkaroon ng RLUSD. Di ba? Kasi syempre, paano kung biglang magka-problema sa Tether? Di ba? Biglang bumagsak, boom. Di nasa RLUSD yung ating asset. Gusto ko lang magkaroon yan. Kumbaga isang appreciation yan na gusto natin yung Ripple at yung XRP. Kayo naman, para kayong sita kayo ng sita eh. Sana magkaroon ng Supra sa Bitget. Sabi ni si Chanko o Nogok. Meron ako lahat ng AI na yan. Si Dennis Cortez, ang dami pala niyang coins eh. Yun na nga, na-liquidate na yung mga nasa BTC 105. Pump na next nito, sabi ni Idol, no? Si Jess9 Vlog. Camel. Si Aldrin na matalog, shoutout sa'yo. Si Truyes, si Nuge Truyes. Akit pa kaya ang BTC mga idol, mukhang alanganin na umakit ulit, sabi ni Idol. Maraming spekulasyon. Wala tayong magagawa kundi maghintay. Boss Jeblo, muntik na tamaan stop loss mo. Nakapaglong ako ng 2.1 dun. Sana sa 2.1270. Kaya lang, naisip ko baka di abutin. Kaya tinaas ko ng konti. Sana yan na last baba, tas lipad na. Sana nga idol. Si Wokusi, June, Pump Coming. Si Kabayan Crypto yun Shout out. Mr. MacD. Boss Jeblo, ginamit ko code mo sa Bitget. Nakalimutan ko lang screenshot. Shout out. Watching from Saudi. Malalaman naman yan idol sa UID. No, pag pinasa mo kay Boss KGX yan, ipapasa mo yung UID mo. Malalaman niyo yun kung nakadikit ka sa amin. kung sa amin yung ginamit mo, ganun yun. Nabe-verify yun doon. Chris Pogi, shoutout sa'yo. Si Dennis Cortez. Ayan, shoutout. Ninoy Taduran, by the dip. Yung spot kay Pai, nilipat ko na kay XRP, sabi niya. Sinisa ng comment. Si Sebede, shoutout. Si Limuel, like na to idol, iisa na lang ang pupuntahan yan kundi pataas. Si Zane of Mex, awit isa na akong membro ng Camel Tribe. Si Hunter, shoutout sa'yo idol. Si Junel Nael, si Jonathan Bordado, lumabas na naman yung Camel. All that just boom panis ang market, sabi ni idol. Si JC, ayan, si Jace, si Romel Lumanta at si Hello, shoutout sa inyo. At ang nag-champion si JC J6 ba to basa dyan? D4725. Siya ang nag-champion sa ating comment section, mga Lodino. Palakpakan ang idol natin na yan. Shoutout sa inyo lahat. So magandang gabi sa inyo mga idol. Sana na-enjoy nyo yung ating video. Pag na-enjoy nyo, i-like nyo naman. At syempre, subscribe na sa mga hindi nakasubscribe. At sa mga wala pang crypto exchange, Bitget, andyan yung link natin sa baba mga idol. So bukas ng umaga, kita-kits ulit tayo. Maraming salamat sa mga nanood mga idol. Magandang gabi sa inyo. At what's up?